Ang pangyayari ngayon, hindi lang inalis ang boses mo, ngunit iniwan din ng iyong inang nakahiga pa rin sa kama hanggang ngayon. Kapag siya ay nagising at kung magigising ba siya, walang nakakaalam. Tumigil ka sa pagsasalita. Lulin Feng, ang nasa likod ng pangyayaring iyon, Wanwan. Nagligtas ka ng demonyo. Ang nakakatawa pa ay mahal mo pa rin ang demonyong iyon. Huwag kang malungkot. Sino ba naman ang hindi magmamahal ng hamak noon? Ang mahalaga ay buksan ng pahina. Anong gusto mong sabihin? Ipagpatuloy ang ating pagtutulungan. Bakit ako maniniwala sa'yo? Ang tiyuhin ko ang dahilan ng iyong paghihirap. Huwag mong sabihin na ayaw mong maghiganti. Sa akin naman, tulad ng mahihirap kong magulang, ang tagal kong hihintay ang araw na ito. Anong gusto mong gawin ko? Napakasimple. Pumayag ka makipagtipan sa akin sa birthday party bukas. Wanwan, huwag mong laruin ang kaawa-awa ng munting sirena. Isinakripisyo mo ang boses at pamilya para sa mga haka-haka na bula. Isipin mo ang iyong ina na ang buhay o kamatayan ni hindi pa rin tiyak. Bukas, ano ang kailangan mong gawin? Siguradong mas naiintindihan mo ako. Anong naging resulta? May gusto ko itanong sa'yo. Sige. Si Lucio, kalimutan mo na lang. Wala lang. Nag-aalala ka bang hindi siya papayag? Huwag kang mag-alala kung ayaw mo. Hindi mangyayari ang engagement. Sige, huwag na natin pag-usapan. Nakakatawa naman. Unang beses sa buhay ko na umasa ako ng ganito. Bukas, pagkatanggi mo sa kanya, iiwan na natin lahat sa nakaraan at opisyal na tayong magsama. Paano kung hindi ko kayang bitawan? Lulin Feng. May chance pa ba tayo? Aking tiyuhin, magiging masaya bukas ng gabi. Ihanda mo ang sarili mo sa regalo ko. Tiyak, ito ang pamilyang Lu na birthday party lang. Ngunit napakaluho na. Siyempre, bakit hindi? Kasama ng mga kakikilabot at figura mula kay Jensheng sa Dumalo. Ang magtagumpay na pakikipag-ugnayan. Tayo ay opisyon na maging bahagi ng pamilya Lu. Tama yan. Kung hindi sa pagmamahal ko kay Lulin Feng, paano ka magiging sensei mula sa sisiyo ng pato? Hindi pa patay ang nanay mo. Huwag ipakita ang ganyang palabas. Kung natatakot ka sa pagbabanda kay Master Lu Xiao, tapos ka sa akin. Master Lu, bakit ka nandito? Bakit ka mismo pumunta sa reception area? Dumaan lang ako. Kailangan ko bang ituro sa inyo ang mga upuan? Maabala ka pa nito? Talaga? Basta sayang bang oras mo dito? Kung mag-uusap pa kayong dalawa, matatagal ito. Dito po, pakiusap. Oo. Hindi ka basta dumaan lang. Naparito ko para magkita ka. Lenwan, bakit ang tagal mo? Huwag sayangin ang oras ni Master Lu. Dito. Salamat, Master Lu. Talaga namang maaasikaso ka. Salamat. Lin Feng, ngayong magtagumpay ka na sa iyong karera, matikas at mag-alang. Panahon na para pag-isipan ang kasal. Salamat, inaayos ko na. Sinong pamilya ang magtataglay ng ganong anak na babae? Invited ba siya dito ngayon? Nakaupo siya doon. Ituloy natin ang usapan. Excuse me. Diyos ko, tanga bang narinig ko? Si Lin Feng ay nagugustuhan na at present pa siya sa party? Sinong babae? Maaari bang makakit si Master Lu ng ganong estilo? Kayong dalawa ba ang dinala ni Lin Feng dito? Tama yan. Kamakailan si Master Lu ay talagang nag-alala tungkol sa akin. Pero hindi ko inaasahan. Gusto niya ako. Ikaw? Ano ang mali? Hindi mo ba nakita si Master Lu? Personal na nag-escort sa amin at dinala kami dito.
Akala ko kung sino. Gabi na ngayon tapos may nag-dreaming pa ha? Sino ka ba? Hindi nagtaga at hindi mo na ako nakilala? Oh, hi Miss Yun. Magandang gabi. Tumabi ka. Wanwan, umupo ka. Nang marinig ni Miss Yun yun, maaari kayang alam mo kung sino ang gusto ni Master Lu? Siyempre, siya ay isang napakagandang babae. At ikaw, huwag mo pa kasi sa mga ilusyon. Huwag mong purihin ang iyong sarili. Nilino ito ni Lulin Fing kanina. Maghintay hanggang ako ay maging Mrs. Lu at tingnan mo kung paano ko kayo harapin. Kung hindi siya, sa mga babae dito, may nakabagay ba? Itigil ang pagpapaligoy-ligoy. Sino sa mga babae may mga ganong tapang? Malalaman ang pagdating ng panahon. Salamat sa lahat na naglaan ng oras para dumalo sa birthday ko. Sana lahat na nandito ay mag-enjoy sa pagkain. Alam naman ninyo, ang Lu Group ay pinamamahalaan ng aking anak na si Lulin Feng. Sa mahabang panahon, sa nakalipas ng ilang taon, hindi niya ako binigo. Sa pagkalabas ko ng Lu Group, dito formal kong ipinaalam sa inyo, simula ngayon, parehong pamilya at Lu Group ay pamamahalaan ni Lin Feng. Ang napakahusay at talentadong tao sa wakas nakuha na. Sayang talaga. Kaya sa hinaharap, ako magiging gabi ng napakalaking lugar. Bukod pa dito, may isa pa akong magandang balita upang ibahagi sa lahat. Ito ang apo ko, si Lu Xiao. Mula ngayon, magsisimula siya ng bagong yugto. Engaged na siya sa panganay na anak ng pamilya Lin. Ang dating malayang lalaki ay mababago na ba? Aling pamilya? Kaninong anak siya? Wanwan, halika dito. Bakit talaga ka pa dyan? Wanwan. So, siya ang fiancé ni Lu Xiao? Kung full nang walang sinasabi. Bukod sa kanya, maaari ang fiancé ni Ginoong Lu. Siya ba talaga? Sinabi ko na sa inyo pero hindi kayo naniniwala. Ako si Lu Xiao, isang playboy. Pero ngayon sa harap ng mga kaibigan ko, nagbago ang isip ko at nag-propose kay Miss Lin Wan. Wanwan, papayag ka bang pakasalan ako? Wanwan, papayag ka bang pakasalan ako? Pagkasalan mo siya! Sabutin mo na yan! Anong nangyari? Ayaw mo ba sa ginagawa ko? Anong nangyayari? Ano ba yung babae? Nagmamagaling? Pamanhin! Nakalimutan kong pipi siya. Pipi? Bakit siya magiging pipi? Mahirap maging pipe. Hindi mo maipahayag ang pagsang-ayon o pagtanggi. Huwag mag-alala. Hindi kita tatawanan. Galit ako sa gumawa sa'yo nito. Lu Xiao, anong ginagawa mo? Lu Xiao, nais mo bang lapusin ang iyong ugnayan? Lolo, paano ko kakansilin ang pagkikipag-ugnayan? Sayang, hindi ko kayang iuwi si Wanwan. Pakakasalan mo ba ako? Tumango o umiling? Ang pamilya Lu ay mayaman at may negosyo. Bakit sila nagpapakasal sa isang pipi? Hindi ko inaasahan si Xiao na maging mabait. Ito ay tunay na pag-ibig. Nakikinabang pipi ngayon at nagpapanggap pa.
Natapos na ang seremonya. Simula ngayon, akin ka na. Mahusay. Lu Xiao, kung tunay kayo nagmamahalan ni Miss Lin, pumili ng magandang araw para sa kasal. Pagkatapos, mamuhay ng maayos upang hindi mag-alala si Lin Feng. Siyempre, Lolo, pagdating ng panahon, ikaw, Tio, ang mag-o-officiate ng aming kasal. Sumasangayon ka na ba, Wanwan? Anong ginagawa mo? Anong kalokohan ang ginagawa nila? Dahil masyadong malinaw, hindi ko kaya hayaang magmahal ang puso ko. Lin Feng, anong ginagawa mo? Anong ibig mong sabihin sa paggawa nito? Mukhang hindi ka masaya. Hindi ka ba nakontento sa akin, yung pamangkin na magpakasal bago ka? Alam ko na may tao ka na sa puso mo. Balita ko nandito ang babae. Baka dapat mo siyang imbitahan, dobleng kaligayahan. Lucia, anong ginagawa mo? Anong gusto mong gawin, Lucio? Diba sabi mo, basta sumang-ayon ako sa panukala, tapos na? Totoo ba, Lin Feng? So may future wife ka na rin. Dali, sabihin sa amin, sino ang babaeng iyon? Dito. Halika na. Lin Feng, hindi maganda magpakita ng gilas sa harap ng lahat. Si Miss Lin man ba? Hindi. Huhulaan ko. Sino ang babaeng iyon, ha? Alam ko na. Oh my, tingnan mo dali. Wanwan, huwag kang lumingon. Wanwan, huwag kang lumingon. Nag-aalala ka ba kung hindi siya pumayag? Huwag kang mag-alala. Hanggat hindi ako pumayag, hindi mangyayari ang engagement na ito. Ikaw ba? Hindi ako. Lin Feng, anong nangyayari dito? Uncle, siyang iyong hipag. May ginagawa kang insesto? Ma, Anong nangyayari? babayan ng pamangkin at tiyo at magkasama? Pinapalabas nila inisente siya, pero sa totoo lang, siya ay isang tusang fox. Ang tiyunit ang pamangkin ay nagsasalo para sa isang babae. Nakakahiyang tignan. Ito, hindi ba dapat ipaliwanag mo ito sa lahat at sa akin? Lin Feng, sabihin mo ang totoo. Ano ba ang nangyayari? Lin Feng, ang taong gusto may ako, tama ba? Lumayo ka. Hindi ba gusto niyong malaman kung sino ang babae ko? Ngayon, nakita ninyo, bakit kayo nagulat? Lin Feng! Ikaw, fiancé siya ng pamangkin mo! Tito, dapat mo makita ng maayos. Akin na siya ngayon. Iyan ang iyong pamangkin. Tama yan. Hindi ba insister ito? Kung magiging public ang video, sobrang kahihiyan nito. Kapag kasal ka na, maaari pa rin mag-divorce. Engaged pa lang. Hindi pa nga nagsisimula. Ikaw? Pero kaming walang asawa. Insesto ba kamo? Sa kabilang banda, ang mga nakaupo dito ay mga matataas ang posisyon. Mag-ingat sa sinasabi, huwag magpakita ng asa hindi paganap. Lin Feng! Napakatigas na lalaki. Gumawa ka ng karumal-dumal na bagay. At nag-iingay pa dito, ha? Ang mahalay na bagay ay tungkol sa mga lihim na nakuha at paglalathala ng mga larawan. Tama ba? Ikaw! Wala akong pakialam. Wala na akong pakialam. Ikaw na mismo ang maglilinis ng kalat. Alis muna kami. Napakasama mo. Napakasama mo. Lahat. Kung nalik ang video na ito, ituturing itong krimen ng paglabag sa personal na privacy. Ito ay isang illegal na gawain. Sa tingin ko, lahat kayo narito ayaw niyong makulong, di ba?
Sa tingin ko, kumpara sa mga usapin ng aming pamilya, dapat mas bigyan nyo ng pansin sa iyong mga stock at mapagkukunan. Kung gusto mo pang umasa sa malaking puno, yun na yung pamilya ko. Dapat marunong kayong manahimik. Ang kapayapaan ay nagdadala ng ari-arian. Tama ba? Oo, tama yan. Magtulungan ng masaya. Magtulungan ng masaya. Magtulungan ng masaya. Mama, tara na. Nakaalis ng lahat. Hindi mo na kailangang panggap. Wala ka bang tiwala sa akin? Wala ka bang tiwala sa akin? Anong klaseng tao ka, Mr. Lu? Naglakas loob ba ang iba na lihim kang kunan ng larawan at magpanong laban sa iyo? Hindi katakataka ang kumpiyansa mong mabigong kasal. Mukhang naisip mo ng lahat. Ganyan ba ang tingin mo sa akin? Siguro hindi kita naintindihan. Tama. Aaminin ko, may mga paraan ako para sirain ang kasal na ito. Pero hindi ko kailangan gumamit ng paraan na makakasira sa atin. Hindi ako ganong klaseng tao. Ikaw, paano kita paniniwalaan? Isang mamamatay tao na tulad mo. Sinong mamamatay tao? Ang sunog na 10 taon na nakakalipas. Pinatay mo hindi lamang ang iyong kapatid, kahit marami pang ibang inosenteng tao. Paano mo nalaman ang aksidenteng yun? Nagparte ang nanay ko sa barkong iyon. Nang sumabong pipe na langis, hindi ko siya nailigtas. Pero salamat, ikaw ang naligtas ko. Dahil sa paglanghap ng usok, nawalan ako ng kakayamang salita. Ikaw ang babaeng nagligtas sa akin? Ikaw ba? Kaya ano? Ang iyong mga kamay na bahira na napakaraming dugo. Lagi kong iniisip na mali bang ginagawa ko? Nagmahal ba ako ng maling tao? Ayoko magpaliwanag. Ngunit sisiguraduhin ko sa'yo. Ang aksidenteng iyon noon, ang video sa oras na ito, lahat ay walang kaugnayan sa akin. Ano magagawa ko para magtiwala ka sa akin? Hindi na ako magtitiwala sa'yo. Linwan, Galit ako sa'yo. galit ka sa akin? Okay. Patayin mo ako. Sa tingin mo ba hindi ko kaya? Dito banda. Saksak mo dito. Patayin mo ako! Patayin mo ako! Dahil niligtas kita. Pabayaan mo na ako, okay? Kaya sino ang magpapaalis sa akin? Hindi ka pwedeng umalis lang. Maaari mo akong kamuhian pero sana makasama kita. Patuloy na papahirapan ako. Pagod na ako, Lolinfeng. Tapusin na natin ito.
Uwi na tayo, honey. Gwapo, uwi ka muna para sa akin. Tito, gusto mo bang sumali? Gwapong lalaki, umupo ka muna. Umupo ka. Oo. Kayong dalawa. Lumabas kayo. Labas! Nagkaroon ka ng relasyon sa asawa ko. Ngayon, pinaalis mo ang aking mga babae. Tito! Ang sama mo. Luciao, malaki ka na. Anong ibig mong sabihin? Oo, alam kong sinisisi mo ako, pero nangako ako sa tatay mo na alagaan kita ng mabuti. Yung mga ginagawa mo dati, kaya kong ilantad sa iyo ang lahat. Ngunit hindi sa pagkakataong ito. Dalhin mo yung mga masasamang mag-iisip tungkol kay Linwan. Wala kang karapatang banggitin ang aking ama. Tungkol kay Linwan. Mahal na mahal mo siya, tama ba? Wala ka na dun. Para kang halimaw. Walang mga kahinaan at damdamin. Nalungkot ako na hindi ako marunong magigante. Ngunit biglang dumating si Linwan. Ang kahinaan ni Lulin Feng. Nasa mga kamay ko sila. Luciao, sobrang binigo mo ako. Tignan mo ang sarili mo. Ganyan ang itsura mo ngayon. Ang iyong mga maruruming paraan para magiganti sa akin. Pero naisip mo na ba na ang itsura ngayon wala kang karapatang magiganti? Hindi ba dahil sa'yo kung bakit ako nagkakaganito? Kung hindi ako nabubuhay ng maayos, hindi ka mabubuhay ng mapayapa. Uulitin ko muli. Wala akong kinalaman sa pagkamatay ng iyong mga magulang. Hindi ko sila pinatay. Mula ngayon, okay lang isuko mo ang sarili mo o hayaan ang buhay na lumipas. Poprotektahan pa rin kita. Pero may hangganan ng aking pasensya. Naiintindihan mo? Tigilan mo na ang pagpapanggap! Umalis ka dito! Lumabas ka! Ingatan mo sarili mo. Ginoo, malinaw na sa akin na lahat. Silin mo na yung babaeng nagligtas kay Mr. Lin Feng noong taong iyon. Napakaliit ng mundo. Di ba sabi ko sa'yo, kailangang ayusin lahat ng may kinalaman. Manamang hindi niya alam ang totoo. At saka pipi siya ngayon. Ang pagkakataon ng kanyang ina na magising ay napakababa rin. Ayos lang. Dalawang babae. Hindi pwedeng magdulot ng gulo. At si Mr. Lin Feng, kung matutuklasan ni Lin Feng ang totoo, pagkatapos niya suwayin ako, hindi niya ako masisisi sa pagiging malupet. Boss Lu, si Miss Lin. Sabihin mo. Iniimpake ang kanyang mga gamit at umalis. Ipapaharang ko ba siya sa mga bodyguard? Pagod na ako, Lulin Feng. Tapusin na natin ito. Hindi na kailangan. Hayaan mo siya. Sige. Inaanyayahan ka ng jewelry store na sumali sa eksibisyon ng alahas bukas. Royal Jewelry. May-ari siya ng jewelry store at nais kay pareha sa anak niya. Sa palagay ko, hindi ka interesado. Sabihin mo sa kanila, pupunta ako bukas. Oo. Ha? Sa insaktong oras. Oo. Cheers! Dati sabi mo na makikipag-date kay Lulin Feng. Ano nangyari? Nagpahayag na siya ng interes sa akin. Pero pinuna ko siya sa pagiging workaholic niya na walang romantikong usapan. Talaga bang tinanggihan mo si Lulin Feng? Maraming mayayaman ang humahabol sa akin. Hindi ko naman siya kailangang piliin. Tama yan, pero sa exhibition na alas ngayon, maraming mayayaman. Magkakahanap ka ng iba. Royal Jewelry. Ito ang pinakamalaking tindahan sa Jiangsheng. Ang mga alas na nakadisplay ngayon, lahat ay mababayaran kayamanan. Kung nais na makuha ko, kailangan niyong tumawag para sa isang alahas. Sa iyong kagandahan, napakasarap pagsuot ng alas sa buong katawan. Ang kulit? Bulang ka ba?
Baby ka ba? Hindi ka marunong mag-sorry? Tamang sinabi mo, ang bobo niya.